Alam mo ba na ang madalas mong iniinda tuwing gabi, yung biglang panginginig o pagsikip ng laman sa binti, ay hindi lamang simpleng parte ng pagtanda? Totoo yan. Normal daw ito, sabi ng marami. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mas malalim na dahilan sa likod ng pulikat at pananakit ng binti na nararanasan mo? At higit sa lahat, paano kung may mga pagkain pa lang makakatulong para tuluyang mabawasan o mapigil ang sakit at kirot na ito kahit pa sa gabi? Maraming seniors ang tuloy-tuloy ang puyat gabi-gabi. Hindi dahil sa ingay, hindi dahil sa problema, kundi dahil sa isang simpleng kirot sa binti. Yung tipong mahimbing ka na sana, tapos bigla kang magigising na parang tinusok ang laman mo. May iba namang parang kinakaladkad ang binti kahit sa simpleng paglalakad lang. Ang masaklap pa, iniisip ng iba, ganito talaga siguro pag tumatanda. Pero hindi ito palaging totoo. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Clinical Medicine, maraming kaso ng pulikat at pananakit ng binti ay may kinalaman sa nutrient imbalance, dehydration at mahinang blood circulation. Ang maganda rito, may paraan para kontrahin ito at hindi mo kailangan ng mamahaling supplement o maintenance medicine. Minsan, nasa kusina mo na pala ang solusyon. Manood ka hanggang dulo dahil ang huling pagkain na ibibahagi namin ay maaaring maging pinakamabisang sagot sa gabi-gabing hirap mo. Una, saging, ang simpleng panangga sa gabing pulikat. Hindi nakakabago sa pandinig mo ang saging pagdating sa usapang kalusugan. Mura, madaling hanapin at paborito ng maraming Pilipino. Pero alam mo ba na para sa maraming senior, ang simpleng saging ay maaaring maging panangga sa gabing pulikat at biglaang pananakit ng binti? Ang saging ay kilala bilang natural electrolyte booster, lalo na sa potassium na siyang may malaking papel sa maayos na paggalaw ng mga kalamnan. Kapag mababa ang potassium sa katawan, nagiging masensitibo ang muscles sa nerve impulses at dito nangyayari ang biglaang pamumulikat, lalo na sa mga senior na kadalasang kulang sa fluids. May maintenance meds o may kabawasan na sa muscle mass. Ayon sa pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2022, ang potassium ay parang panangga sa gabi-gabing sakit. Bukod sa potassium, may bitamina B6 din ang saging na mahalaga sa nerve health. Kaya sa mga nakararanas ng manhid, kirot at pagkapagod sa binti, malaking tulong ito. Ang bitamina B6 ay tumutulong sa maayos na pagdaloy ng signal sa pagitan ng utak at kalamnan. Pero teka, baka isa ka sa mga matagal nang nanonood ng mga health videos at naaalala mong minsan ay binanggit ang saging sa listahan ng mga pagkaing maaaring iwasan ng ilang seniors. Totoo yan at hindi namin binabawi. Ang punto ay ito, hindi lahat ng katawan pareho. Kung ikaw ay may chronic kidney disease o mataas ang blood sugar, kailangang mag-ingat sa potassium at natural sugars ng saging. Para sa ganitong kondisyon, mas mainam ang alternatibo tulad ng avocado o spinach. Ngunit para sa karamihan ng seniors na walang kidney o diabetes concern, ang saging ay ligtas at lubhang kapakipakinabang, lalo na kung ito'y small size at hindi sobrang hinog. Ang mas maliit at medyo hilaw na saging ay may resistant starch na maganda sa blood sugar control habang pinapanatili pa rin ang potassium benefits. Paano ito isasama sa pagkain? Napakasimple. Ihalo sa oatmeal tuwing umaga, ipare sa kaunting honey para sa protein-magnesium combo, o i-blend sa smoothie na may spinach at yogurt. Perfect bedtime snack din ito kung may gabing pulikat ka. 2. Avocado, ang all-in-one helper. Kung hanap mo ay pagkain na may buo at balanseng suporta sa kalusugan ng kalamnan, kasukasuan at ugat, ang avocado ang isa sa pinaka-powerful na option para sa mga seniors. Bihira ang prutas na tulad nito. Mataas sa potassium, mayaman sa magnesium at puno ng healthy fats. Hindi lang ito basta malasa. Ito ay functional na pagkain para sa katawan mong pagod, nananakit at madaling kapitan ng pulikat. Sa mga seniors, ang dalawang karaniwang dahilan ng pulikat at pananakit ng binti ay kakulangan sa electrolytes gaya ng potassium at magnesium at pamamaga ng muscles o nerves. Sa kabutihang palad, ang avocado ay taglay parehong sangkap para protektahan ang kasukasuan,
at pasiglahin ang ugat at kalamnan. Ayon sa pag-aaral sa Nutrients Journal, noong 2023, may taglay din itong vitamina E at phytosterols na tumutulong labanan ang inflammation, bagay na madalas sanhi ng pangangapal, kirot o paninigas ng hita at binti. Pero hindi lang ito tungkol sa pulikat. Ang avocado ay may monounsaturated fats na kilala sa kakayahang pababain ang pamamaga at pagandahin ang daloy ng dugo. Kapag mas maayos ang sirkulasyon, mas maraming oxygen at nutrients ang nakakarating sa muscles. Mas kaunti ang pagod, mas kaunti ang paninigas, mas konti ang kirot. Makakatulong din ito sa nerve repair, lalo na sa mga seniors na nakakaramdam ng tusok-tusok o pins and needles sa gabi. Lalo na kung ikaw ay umiinom ng maintenance medication na nagpapababa ng magnesium sa katawan, ang avocado ay natural na pampuno na walang side effect. Paano mo ito pwedeng isama sa inyong pagkain? Pwede mong i-mash at ipahid sa whole grain toast, ihalo sa green smoothie o i-dice at isama sa simpleng ensalada. Kapag pinartner sa pagkaing mayaman sa calcium tulad ng sardinas o yogurt, mas tumitindi ang epekto nito sa muscle function. Ngunit gaya ng lahat ng pagkain, may dapat tandaan. Ang avocado ay calorie-dense, mataas ang taba kahit pa ito'y healthy fats. Kaya sa mga seniors na nagbabantay sa timbang o may history ng high cholesterol, moderasyon ang susi. Isang kalahating avocado, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay sapat na para makuha ang benepisyo nito nang hindi sumusobra sa taba o calories. 3. Spinach, ang makapangyarihang gulay. Si Mang Bert ay 72 taong gulang, dating karpintero. Araw-araw siyang naglalakad papunta sa palengke hanggang sa napansin niyang mas madalas na sumasakit ang binti niya. Minsan nga, sa gabi pa lang, hindi na siya makatulog dahil sa pamimintig ng hita. Akala niya'y dahil lang ito sa pagod at edad. Pero nang dinala siya ng anak niya sa doktor, napag-alamang kulang pala siya sa magnesium at poor ang circulation. Isang simpleng dagdag lang pala sa ulam niya ang malaking naitulong, spinach. Hindi alam ng marami, pero ang spinach ay isa sa mga pinakamakapangyarihang gulay para sa kalamnan, kasukasuan at dugo. Ayon sa Food Chemistry Journal, noong 2024, taglay nito ang mataas na antas ng magnesium na natural na pamparelax ng muscles. Kapag kulang ang katawan mo sa magnesium, mas mataas ang posibilidad ng pulikat, paninigas ng binti at kahit pamamanhid sa gabi. Pero hindi lang iyon. Ang spinach ay may natural nitrates na ginagawang nitric oxide sa katawan, isang sangkap na nagpapaluwag sa mga ugat. Kapag mas malawak ang blood vessels, mas mabilis ang daloy ng dugo at oxygen. Ibig sabihin, mas mabilis ang muscle recovery, mas kaunti ang kirot. Kaya hindi nakapagtatakang unti-unting nawala ang sakit ni Mang Bert matapos isama ang spinach sa kanyang hapunan araw-araw. Simple lang daw, pinapasingawan lang ito at sinasahog sa monggo o tinola. Minsan piniprito niya ito sa konting olive oil at sinasabayan ng itlog. Mas madali raw siyang makatulog at mas magaan ang pakiramdam ng binti kinabukasan. May dagdag pa, ang spinach ay mababa sa sodium pero mataas sa potassium. Kaya swak ito sa mga senior na may high blood pressure. At kung ikaw ay may problema sa iron deficiency o madaling mapagod, magandang balita. May iron din ito at mas nasisipsip ng katawan kapag sinabayan ng vitamina C gaya ng bell pepper o kalamansi. Ngunit may paalala, ang spinach ay may taglay ding oxalates na maaaring humadlang sa calcium at magnesium absorption kung hilaw na hilaw itong kakainin. Kaya mas mainam na lutong bahagya ang spinach. Steam, saute o sabaw para mas fully maabsorb ang nutrients. At tandaan, hindi ito instant na solusyon. Pero kung araw-araw mong isasama ito, baka sa susunod na linggo, hindi ka na magising sa kirot o pulikat gaya ng dati. 4. Sardinas at salmon, ang mga isdang tagumpay. Malamang pamilyar ka na sa mga isdang ito, pero ang alam ng karamihan, ang sardinas at salmon ay ilan sa iilang pagkain na sabay-sabay nagbibigay ng omega-3, vitamina D at calcium. 3 sangkap na may direktang epekto sa pulikat at pananakit ng binti ng mga seniors. Una sa lahat,
pag-usapan natin ang omega-3 fatty acids. Ayon sa Nutrients Journal, ito ay kilalang anti-inflammatory. Ibig sabihin, binabawasan nito ang pamamaga sa kalamnan at kasukasuan. Kapag nabawasan ang inflammation, bumababa rin ang pressure sa mga nerves. Kaya mas kaunti ang kirot at mas maluwag ang galaw. Pangalawa, vitamina D. Madalas kulang dito ang matatanda, lalo na kung bihirang magpaaraw o may kondisyon sa bato. Ang vitamina D ay tumutulong sa katawan para maabsorb ang calcium at mahalaga ito sa muscle contraction at nerve communication. Kapag kulang ka nito, mas madalas ang pagkakrampe, pangangalay at panghihina. Pangatlo, calcium. Hindi lang ito para sa buto. Ito rin ay susi sa maayos na paggalaw ng kalamnan. Kapag kulang sa calcium, nagkakaroon ng tinatawag na misfiring sa pagitan ng nerves at muscles. Kaya nakakaramdam ng sobrang paninigas, pamimintig o pulikat kahit walang aktibidad. Alam mo ba na ang sardinas, lalo na kung kinakain kasama, ang malambot nitong buto ay isa sa pinakamayamang natural na source ng calcium? At dahil ito'y abot kaya at madaling buksan sa lata, perfect ito para sa mga seniors. Samantalang ang salmon naman, kung hindi pasok sa budget ng marami, ay may frozen at canned versions na pwede pa ring pakinabangan. Paano ito isinasama sa pagkain? Simple lang. Ang sardinas ay pwedeng ipatong sa whole grain toast o isama sa ensalada. Ang salmon naman ay pwedeng i-grill, ihalo sa sopas o gawing simpleng ulam na may gulay sa gilid. Kung gusto mo ng bonus combo, ihalo ang isda sa pagkaing may magnesium gaya ng spinach para sa full support sa gabi. 5. Kamote. Ang sikreto ni Aling Lydia. Isang halimbawa rito si Aling Lydia, 69 na taong gulang mula sa Quezon. Dati ay nahihirapan siyang makatulog sa gabi, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa paulit-ulit na pulikat sa kanyang mga binti. Minsan habang nanonood lang ng TV sa hapon, bigla na lang siyang napapangiwi sa kirot. Tinanong siya ng doktor kung anong pagkain ang madalas niyang tanggihan. Kamote, sagot niya. Kasi akala ko pampataba. Laking gulat niya nang malamang ang kamote pala ang isa sa pinakaepektibong pagkain para iwasan ang pulikat, palakasin ang kasukasuan at pababain ang pamamaga. Ano ang sikreto ng kamote? Una, mayaman ito sa potassium. Minsan ay mas mataas pa kaysa sa saging. Nakakatulong ito sa electrolyte balance ng katawan, lalo na kung ikaw ay umiinom ng gamot na nagpapalabas ng potassium gaya ng diuretics. Pangalawa, may magnesyo din ito na natural na muscle relaxant. Ayon sa Journal of Sleep Research, ang magnesium ay nagpapakalma ng kalamnan, nagpapabuti ng tulog at nakakatulong sa pag-repair ng muscles pagkatapos ng buong araw na paglalakad o pagtayo. Para sa mga seniors na mabilis mapagod, kahit sa simpleng aktibidad, malaking tulong ito sa pagbabalik ng lakas. Pangatlo, may taglay din itong beta-carotene at vitamina C. Dalawang antioxidants na tumutulong sa paglaban sa deep inflammation na madalas hindi natin namamalayan. Ang inflammation ay tahimik pero matagalang sanhi ng pananakit ng binti, lalo na sa mga may arthritis o diabetes. At kung akala mo'y simpleng ulam lang ang kamote, isipin mo ulit. Dahil sa slow digesting carbs nito, ito ay nagbibigay ng steady energy. Kaya kapag kinain mo ito sa gabi, hindi bigla ang sugar spike at hindi rin bigla ang energy crash. Mas tuloy-tuloy ang tulog mo, mas kalmado ang mga kalamnan, at mas konti ang chance na magising ka sa gitna ng gabi dahil sa pulikat. Paano ito ihanda? Huwag lang prito. Ang best preparation ay steaming, baking o boiling. At kung iboboil mo man, gamitin ang sabaw sa sopas dahil andun ang karamihang minerals. Pwede mong isama sa itlog, sardinas o konting spinach para sa anti-cramp combo meal na simple pero mabisa. Mula nang sineryoso ni Aling Lydia ang pagkain ng kamote, hindi lang nawala ang mga pulikat niya. Napansin din niya na mas nakakagalaw siya sa umaga ng walang kirot. Ang simpleng kamote raw ang naging sikreto niya sa pagbabalik ng sigla. Hindi gamot, kundi pagkain. 6. Buko juice, ang nature's sports drink. Hindi mo siguro aakalaing ang iniinom mo lang noon tuwing summer o sa mga fiesta ay maaaring maging sikreto mo laban sa pulikat at pananakit ng binti.
Pero sa kaso ni Mang Ramel, 74 na taong gulang na retiradong guro, ito ang nakatulong para makatulog siya ng mas mahimbing. Araw-araw siyang nagigising dati sa kalagitnaan ng gabi. Hindi dahil sa panaginip, kundi dahil sa matinding kirot na parang may kumakalabit sa loob ng hita niya. Akala niya'y simpleng edad lang, hanggang sa napayuhan siyang subukang uminom ng buko juice bago matulog. Buko juice ay tinatawag na nature's sports drink at hindi ito palamuti lang. May taglay itong potasyo, magnesyo, kalsyo at sodyo. 4 na pangunahing electrolytes na responsable sa hydration, nerve transmission at muscle function. Kapag ikaw ay dehydrated o kulang sa electrolytes, tumataas ang chance ng pulikat at spasms lalo na sa gabi. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of the International Society of Sports Nutrition, isang tasa ng buko juice ay maaaring may 6 na beses na potassium ng saging. At dahil ito'y likido, mas mabilis itong maabsorb ng katawan. Kung ikaw ay umiinom ng diuretics o maintenance meds para sa high blood pressure, may tendency na mawalan ka ng potassium at magnesium. Dito papasok ang papel ng buko juice bilang gentle replenisher. Hindi lang ito pang-araw. Ang pag-inom nito bago matulog ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na hydration sa buong gabi. Kaya't mas tahimik ang mga muscles, mas kalmado ang ugat at mas mababawasan ang pagkagising sa gitna ng gabi dahil sa kirot o pulikat. Pero tulad ng ibang pagkain, may mga paalala rin. Dahil mataas ito sa potassium, ang mga may chronic kidney disease ay kailangang kumonsulta muna bago gawing regular na bahagi ng diet ang buko juice. At siguraduhin ding unsweetened ang iniinom mo dahil ang dagdag na asukal ay maaaring sumira sa blood sugar control. Paano ito pinakamainam inumin? Pwede sa hapon pagkatapos ng maikling lakad o 30 minuto bago matulog. 1 baso lamang ang sapat, hindi kailangang sobra. At kung nais mo ng cramp prevention combo, pwede mo itong ipares sa ilang butil ng almonds o kaunting Greek yogurt para sa added magnesium at calcium support. Mula nang sinimulang isama ni Mang Ramel ang buko juice sa nightly routine niya, hindi na raw siya nagigising sa tuwing 2 oras ng madaling araw. Mas mahimbing, mas kalmado at mas magaan ang katawan pagbangon. Minsan pala ang hinahanap mong ginhawa nasa baso lang pala, hindi sa bote ng gamot. Bonus, kalabasa, ang hindi pinapansing tagumpay. Bago tayo tuluyang magtapos, may isang dagdag na tip pa ako para sa'yo. Bonus ito at baka matagal mo nang alam pero hindi mo pa nagagamit sa tamang paraan. Kalabasa. Ang kalabasa ay kilala sa beta-carotene at sa ganda nitong epekto sa paningin. Pero ang hindi madalas mapag-usapan, ito rin ay mayaman sa potassium at vitamina C at may taglay na anti-inflammatory compounds na makakatulong sa pananakit ng kasukasuan, kalamnan at nerve fatigue. Ayon sa Food and Function Journal, ang potasyo sa kalabasa ay tumutulong mag-stabilize ng nerve signals. Kapag kulang ito, nagkakaroon ng muscle misfiring na maaaring magdulot ng pulikat o biglaang paninigas ng binti. Samantalang ang vitamina C ay may papel sa collagen formation at tissue repair. Bagay na mahalaga kung ikaw ay may kasalukuyang nararamdamang joint pain o muscle strain. Hindi tulad ng ibang root crops, ang kalabasa ay mababa sa calories pero mataas sa sustansya, kaya't hindi ito mabigat sa tiyan, madaling i-digest at ligtas kahit sa mga senior na may diabetes, lalo na kung hindi hinahaluan ng asukal o condensed milk. Pwede itong gawing tinola base, ihalo sa munggo o gawing mashed side dish kapalit ng kanin. Masarap din itong steam o i-bake at ipares sa sardinas o spinach para sa complete anti-cramp combo. Isa pa, dahil sa natural sweetness nito, maraming seniors ang hindi namamalayang ito pala ay anti-pulikat food na.